Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Pinupuri ka namin, winawalhati o Diyos sa pagkakatatag nito. Dalayan na ang Panginoon na ikaw po ang siyang gabay namin. Hindi lamang po sa gabing ito, kundi sa lahat ng episodes na gagawin dito. Kaya pagpalain mo, Panginoon, lahat po ng inyong mga ititindig ng mga tagapangaral at gayon, Panginoong Diyos, lahat po ng mga panalangin na magaganap sa araw-araw, O Diyos, tuwing alas 7 ng gabi, ay makapagbigay po, Panginoon, ng walhati ng pagpapasalamat, pagsamba sa banal mong pangalan, O Diyos, na ikaw ang siyang sentro, na ikaw ang daluyan, Panginoon, ng tagumpay dito, O Diyos. Kaya nga ho sa gabing ito, pahintulutan niyo po, O Diyos, na kami po ay magabayan ng iyong Santong Espiritu. Bigyan mo kami, Panginoon, ng inspiration, dulutan niyo kami, Panginoon, ng karunungan at kaalaman. Gayon din, Panginoon, ang maayos na internet at signal. Lahat ng ito, O Diyos, inaalay po namin sa inyo sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen at Amen sa banal na pangalan ng ating Panginoon. Yes, Amen sa Panginoon. Yes, palapakan po natin ang Panginoon sa pagkakatatag ng gawain na ito, WWFPB laban sa COVID-19. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah at Amen sa Panginoon. Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. At lubusang pagpapasalamat ng abang lingkod ng Diyos sa imbitasyon na sa pinakaunang yugto nito ay tayo po ang siyang manguna upang magatid ng mensahe ng buhay at gayon din manguna sa ating panalangin. Kaya maraming salamat sa ating lay minister Leonora Dato dyan sa bandang Dubai at gayon din ang kapatid at Chichinguksan dyan sa bandang Cebu City, Cebu, Visayas. Yes, welcome to this newly created ministry for the Lord. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At magandang gabi po sa ating lahat, sa Tagalog at gayon din sa mga Ilocano. Naimba, garabi tayo amin at gayon din sa lahat ng mga Cebuano, Visayas. Bisaya ay maayong gabi sa tanan. Yes, purihin natin ang Panginoon. Ang ating pong devotion sa pagkakataon na ito, mga ka-ride-on sa Panginoon, ay mga kapatid dito sa Whole World Friendship Prayer Brigade. Yes, tayo po ay naninibago, mga ka-ride-on, mga kapatid sa ating Panginoon, ay masumpungan po natin sa 2 Chronicles Chapter 7, verses 11 to 14. Yes, ikalawang Kronika, kabanatang 7, talatang 11 hanggang 14. Pero yung ating pinaka-key verse dito ay verse 14. At babasahin ko po yung talatang verse 14. Na ganito po ang sinasabi, "If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganaan. Pinagpala tayo ng Panginoon sa napakahalagang
Bishop, may feedback po. Yes. Okay na ho ba, mga kapatid sa Panginoon? Yes. Sorry po, nababanggit ko po yung Ride On Ministry. Yes. Okay na ho ba ang ating sound sa pagkakataon na ito? Yes. Purihin po natin ang ating Panginoon. Yes, ang ating pong tatalakayin sa maikling devotion natin sapagat 30 minutes lamang tayo. Tingnan natin kung kaya natin tapusin ng 30 minutes. Ang panalangin po para po sa pagpapanibagong sigla, gayon din ng kagalingan at pagbangon bilang bayan ng Diyos. Prayer for a revival, healing and restoration, na kung saan ito po ay relevant sa pagkakatatagpo ng panibagong ministeryo na ngayon ang pasimula. Yes, Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Ang ilang background dito, mga kapatid sa Diyos, na kung saan sa panahon ni Haring Solomon na naipagawa na ang templo at gayon din ang kanyang sariling palasyo. At purihin ang Panginoon dahil lahat po ng plano na ukol sa pagtatayo nito ay talaga namang buong buo na nasunod. Kaya nga ho, dumating ang isang gabi na kung saan ay sinabi ni Yahweh na ganito ang pagkakasabi niya. Narinig ko ang iyong dalangin. Itinangi ko ang lugar na ito para paghandugan ng mga alay sa akin. Gayon din, maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantahin ang lupang ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Yan ang maliwanag ni sinabi ni Yahweh noong panahon na iyon. Kaya nga ho, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, dito sa ating pong tatalakayin, meron pong mahalagang mga bagay dito na ating pong pagtunan ng pansin. Lalo tigit na kung saan ang layon nitong panibagong gawain na ito ay panalangin. Ukol sa nangyayari sa panahon na ito, sa iba't ibang sitwasyon, sa iba't ibang aspeto, na kung saan ay napakahalaga po ng panalangin. Kaya pansinin natin yung verse 14 na yan. At tunay nga naman na pagkapagbibigay sa atin muli ng paalaala sa atin, if my people, yes, humble, pray, seek, turn, ngunit sa sandaling ang bayang ito, magpakumbaba, manalangin, hanapin, talikdan. Yan ang mga importanteng mga salita na sinasabi sa pinaka-verse na ito. Kaya nga ho, napaka-importante na kung saan ay lagi natin alalahanin na sa panahon ng lumang tipan, lalo na sa panahon ng konteksto nito, na kung saan ang hatol ng Diyos, ang Diyos na humahatol, ang Diyos na kung saan ang kanyang pagkilos ay isang Diyos na ang kanyang naisin ay para sa katotohanan. At gayon din ang kanyang naisin ay upang masunod ng kanyang kautusan. Gayon din ang tamang pamumuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Kaya nga ang hatol ng Diyos na ito sa kanyang bayan mismo, sa mga tao ng panahon na yun, na kung saan yan po ang panahon na bumaba yung usapin ng moral ng kanyang bayan. At gayon din na nagkaroon po ng spiritual na kapaguran, spiritual na apathy.
At gayon din po na kung saan ang Diyos na ito na nagbigay sa kanila ng pangako, ang tagapagligtas nagpalaya sa kanila mula sa poder ng imperyo ng Ehipto. At sila na kung saan ay tumanggap ng 10 kautusan ng ating Panginoon. Pero sa kanilang mga buhay na kung saan na ikokompremisyo ang mga bagay na nauukol sa Diyos in favor sa nais ng sanglibutan na ito. Kaya nga ho, ang nagiging bunga dito ay nagkakaroon ng pestilence, ng salot, nagkakaroon ng taghirap, at nagkakaroon ng iba't ibang klase ng problema meron sila. At kung titingnan natin sa panahon na ito ng global pandemic, marami tayong mga katanungan kung bakit na niloloob ng Diyos na kung saan ay nangyayari ito. Maaring ang Diyos natin ay meron siyang nais na iparating sa taong bayan. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa lahat ng bansa sa buong mundong ito. Na kung saan, mga kapatid sa ating Panginoon, ang hatol ng Diyos sa kanyang bayan at gayon din ang kanyang pangako sa kanyang bayan mismo. Na kung saan ito po ay ipinagkaloob sa kanyang bayang pinili ang Israel, na kung saan ito naman ay kanyang isinasakatuparan, na kung saan ay wala siyang kinikilingan, wala siyang sinisino, kundi patas at pantay ang kanyang pagtingin sa lahat po ng henerasyon mula sa nakalipas magpahanggang sa ngayon at gayon din sa mga darating na panahon. Yes, upang sa ganoon ay pagkatapos ng mga karanasan sa buhay bilang bayan ng Diyos ay haharap tayo sa kanyang harapan. Haharap tayo sa kanyang banal na paghatol. At gayon din na kung saan ang kanyang pangako upang sa ganon babalik muli ang kasaganaan at gayon din ang katiwasayan ng lupain at gayon din ng bayan at gayon din ng buong mundo, mga ka-ride-on sa Panginoon, mga kapatid sa Panginoon, mga ka-prayer brigade. Hallelujah at praise the Lord, na kung saan kinakailangan na mamit ang mga ilang mga bagay dito na sinasabi ng Diyos na si Yahweh bilang mga kondisyones upang sa ganoon ay makapangyayari nga. Makapangingibabaw nga ang usapin ditong panalangin para ho sa pagpapanibagong sigla espiritually. At gayon din mangyayari ang kanyang pagpapagaling at gayon din na mangyayari ang kanyang gagawin na restoration. Yes, nang naayon sa kanyang banal na layunin. At gayon din ang kanyang pangako ng pagpapala para sa kanyang bayan. Yes, kasama tayo, mga kapatid sa ating Panginoon. Yes, kaya nga ho, napaka-importante yung sinasabi doon sa nakatala sa the book of Acts, chapter 3, verse 19. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Yes, merong pangangailangan sa banal na harapan ng Diyos, panawagan ng pagsisisi, panawagan ng pagbabalik mismo sa Diyos na ito. Upang sa ganoon ay tunay naman na mangyayari po ang spiritual revival at gayon din ang pagpapagaling at gayon din ang nais niya na ibangon tayo muli. Yes, mga kapatid sa ating Panginoon, isa ho sa kaniyang sinasabi na dapat gawin ng kaniyang bayan nung panahon na yon. They must humble themselves.
Yes, kasama tayo dyan. Humble themselves, yan ang unang sinabi niya. Magpakumbaba. Magpakumbaba kayo. Yes, ang mga tao ng Diyos, kinakailangan po na kung saan ay kilalanin. Alin ang kilalanin? Ang bawat kamalian, ang bawat kabiguan na gagawa ng tao ng dahil nga naman sa kapalpakan ng tao. At gayon din ang kanyang bayang pinili, kasama na tayo dyan. At gayon din na kung saan ay kailangan sa harapan ng Diyos ay mahayag. Ang ating mga kalungkutan, nalulungkot tayo sa bawat kasalanan na nagagawa at nagawa na. At gayon din na kung saan ay magbalik loob sa Kanya upang sa ganon ay ma-renew ang ating commitment sa Diyos na ito at gayon din sa Kanyang natatanging banal na kalooban. Kaya nga ho, kung nais mo natin na mangyari ito upang tayo ay tunay nga naman na sincero na nagpapakababa sa Kanya, sa harapan ng ating Panginoong Diyos at gayon din sa bawat isa na kung saan ibig sabihin nito, kilalanin natin na kung saan ang buhay natin, gayon din ang bansa, ang bawat lugar natin, mga kapatid sa Panginoon, na kung saan hindi lamang nakakaranas ang tao, hindi lamang nakakaranas ang bawat komunidad at gayon din ang bawat bansa at ang buong mundong ito ng kahirapan, kundi nakakaranas din ng tinatawag na spiritual poverty. Yes, na kung saan ay dyan nagagalit ang ating Panginoon. Dyan nalulungkot ang ating Panginoon. Na kung saan ang tao ay ipinagpapalit siya mismo sa mga bagay-bagay ng mga mundo. Pangalawa na kanyang sinasabi, pray, manalangin. Ito na ngayon ang inyong itinatag na, yes, WWFPB, yes, mahirap pa natin memorize. Pray, manalangin, yes. Napaka-importante yan na kung saan ay akin pong binasa yung ipinasa ng kapatid na lay minister Leonardo Dato sa aking messenger at gayon din ng pinaka-video ng kapatid na Chingguksan na kung saan ay pinapakinggan ko bagaman medyo mahina yung boses, pero sinasabi niya, pray for healing, pray for recovery, pray for good health and wellness, pray for blessing, pray for protection and guidance. Prayer for casting out the pandemic COVID-19. And then pray for peace, pray for kindness, pray for unity, and pray for forgiveness. Mga importanteng mga bagay na kung saan ay kinakailangan po na mangyari at gawin ng tao at gayon din ng sambayanan. Importante ho ang gawain ng pananalangin. Yes, ang bayan ng Diyos, ang mga tao ng Diyos, kinakailangan na magsilapit sa Panginoon. Kung kinakailangan na umiyak sa harapan ng Panginoon, na merong nararamdaman na kung saan ay desperation ng awa at gayon din ng habag ng pagmamahal ng Panginoon na ito. Yes, yung yugto ng buhay natin na kung saan umiiyak tayo because of that desperation for mercy and even ang compassion ng ating Panginoon, ng kanyang pag-ibig. Yes, kinakailangan na ang mga tao ng Diyos, lalo na sa panahon ay buong buo na nakadepende sa Kanya mismo, 100%. At gayon din nabubuo ang pagtitiwala mismo sa Kanya. At pagkilala sa patuloy na interbensyon ng Panginoon. At gayon din ang Kanyang banal na Espiritu, yaong hinahayaan natin ng Diyos ang siyang nakikialam sa buhay natin, nangunguna sa buhay natin.
Kaya nga ho ang panalangin na kung saan ay ating pong dinadala sa ating Panginoon ay kinakailangan po ito ay merong katausang puso natin. Nandoon ang ating earnest na condition ng ating puso sa ating paglapit at panalangin sa Kanya. At gayon din ang panalangin na ito ay hindi lamang nagtatapos sa isang panalangin, kundi ito po ay nasusustinan hanggang ito ay tutugunin ng Panginoon mula sa langit. Yes, pangatlo, mga kapatid sa ating Panginoon, we must seek the face of God. Yes, ayan ang kanyang sinabi, seek my face, hanapin ako. Yes, kinakailangan po tayo bilang bayan ng Diyos, nandoon ang ating pagiging diligent sa ating paglapit mismo sa Kanya, ng buong buo ang ating puso at pagtatapat sa Kanya, at gayon din na kung saan ay lagi po natin namimiss, hinahanap ang presence ni Lord, at gayon din na kung saan patuloy na ang buhay natin ay nakapailalim sa Kanya, na sumusunod, nagtatapat sa Kanya. Gayon din ang pang-apat na sinasabi ng verse 14 na ito, turn from their wicked ways. Kinakailangan na kung saan talikdan ang kasalanan. Yes, importante po yan. Kahit panalangin tayo ng panalangin sa banal na harapan ng Panginoon, kung hindi naman tinatalikdan ang mga kasalanan, wala din mangyari. Kaya nga kinakailangan po ang genuine na puso ng tao. Kinakailangan ng genuine na paglapit ng bayan ng Diyos sa presensya ng Diyos, na kung saan ay nagsisisi sa kasalanan, na kung saan ay nandoon ang kanyang lubos na pagtalikod sa kasalanan. Yes, by turning from specific sins. At gayon din kasama na dito ang mga ginagawa ng tao na nagiging idols, idolatry. Kinakailangan din na kung saan ay i-renounce natin ang conformity ukol sa mundong ito. If we really want to turn everything of our wicked ways para sa Panginoon at maranasan ang tunay na pagbabago ng Diyos. At gayon din na kung saan inaakay tayo, tinutulungan ng Diyos na ito sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu sa ngalan ng ating Panginoong Kristo, upang tayo ay mas lalong maging malapit sa Kanya, upang sa ganon ay makatatanggap nga tayo ng Kanyang awa, ng Kanyang habag, ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang pagpapatawad, at gayon din ang Kanyang paglilinis. Yan ay nakasisigurado, kung sigurado, ang bawat puso na paglapit sa ating Panginoon. Yes, kapatid sa Panginoon, kung ang apat na yan na napakahalaga na sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa verse 14, we need to humble ourselves, magpakumbaba tayo, pray, manalangin tayo, at gayon din na kung saan seek His face, hanapin siya. At gayon din, turning from our wicked ways, talikdan ang ating mga kasalanan. And rest assured, yes, masusumpungan natin, matatanggap natin ang di umanong tatlong kapahayagan ng pangako ng Diyos dito sa verse din na ito. Hallelujah. Kaya nga ho ang sinasabi mismo ni Yahweh, then I will hear from heaven, diringgin ko sila, and I will forgive their sin, patatawarin ko sila, and I will heal their land, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Praise the Lord, at hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos na kung saan gayon din kaakibat ng threefold na pangako ng ating Panginoon, tayo po ay makasisiguro na kung saan yung galit ng Diyos sa tao because of sinfulness, papawiin ng Diyos, aalisin ng Diyos,
basta talikdan natin ang kasalanan. Gayon din, pakikinggan tayo ng Diyos. Ang ating mga iyak, ang ating mga panaghoy, at gayon din na kung saan ang Diyos na ito ay magiging patuloy na attentive sa ating pananalangin, ginagawa na prayer brigade laban sa COVID-19. At gayon din, mga kapatid sa Panginoon, ay makasisigurado tayo that really will experience His spiritual revival and even healing and restoration na siya lamang makagagawa nito. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, yes, maniwala tayo. Ang kalooban ng Diyos ay tunay na Kanyang gagawin at susundin. Patatawarin ng mga taong lumalapit nagsisisi. Lilinisin niya ang bawat tapat na nagsisisi sa kasalanan, at gayon din, ibabangon muli ng Diyos ang sino man nagsisisi at humihingi ng pagkapatawad at paglilinis ng ating Panginoon. At gayon din, maasahan niya ang patuloy na favor ng Diyos, at gayon din ang presence ng Diyos, at gayon din ang kapayapaan ng Diyos, at gayon din ang katotohanan ng Diyos, at gayon din ang katwiran ng Diyos, at gayon din ang kabanalan ng Diyos, at gayon din ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Yes, indeed, God will heal His people, and even God will heal our land. Yes, hindi lamang po Cebu, hindi lamang Visayas, hindi lamang Mindanao, pati Luzon, sa kabuuan ng Pilipinas, at gayon din lahat ng bansa at ang buong mundong ito. Yes, mga kapatid sa Panginoon, again and again, the promise of God na kung saan ay Kanyang pauulanin ng Kanyang blessing. Yes, both a physical and spiritual favor and blessing from the Lord, from the heavenly realm, mga kapatid sa ating Panginoon, at gayon din ang outpouring of the Holy Spirit that will teach us what to do. At gayon din kung anong ating lalakarin sa buhay na ito, at gayon din upang magpatuloy na tayo po ay spiritually awakened, na tayo po ay tunay nga naman na makasusunod sa kobenante ng ating Panginoon sa Old Testament, at gayon din sa New Covenant in the New Testament, in Jesus' name. Kaya nga ho, purihin natin ang Panginoong Diyos. Tunay nga naman na kailangan tayo ng Panginoon sa panahon na ito ng ating gawain. Yes, ngayon po ay malakas na po ang ulan. Pinaulan na ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Umuulan. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, people need the Lord. Yes, kailangan tayo ng Diyos. At gayon din ang tao kailangan ng Diyos, at gayon din ang tao kailangan niya ang kapwa-tao. Upang mag-prayer brigade, magtulungan, magpalakasan, magpanananginan. Sino ang gagawa nito kung hindi tayo na mga mamamayan ng Diyos kasama ng Kanyang iglesia? Anumang denominasyon meron tayo, yes, purihin natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Sana po ay nahamon tayo sa mensahe ng buhay. Yes, tayo po ay tutungo sa panalangin, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. At bago manalangin, ay awitin po natin itong awit na ito. Dalawa po ang accompaniment natin ngayon, ang gitara at gayon din ang malakas na ulan. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, having who knows
knows where, leaving fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His life to a world where wrong seems right. What would be too great a cause for sharing life to one who's lost? Through His love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only one can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? When we will realize that we must give our lives, for people need the Lord. People need the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Kung ang awit na ito ang siyang tungtungan ng iyong nilikha, na whole world friendship prayer brigade laban sa COVID-19. And in accordance to God's will, and the main purpose of this very important ministry, pagtatagumpayin ng Panginoon ito. Manalangin po tayo sa pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos. Dalayan po namin ang patuloy na pangunguna mo at patnubay sa gawain na ito ng Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19 para ho sa Cebu, Visayas at Mindanao, at gayon na rin sa kabuuan ng Pilipinas at gayon din ang buong mundo. Yamang ang pangalan ng created na ito na gawain.
ay pangmundo. Yes, pagpalain mo't Pangunahan, Panginoon, ng leadership nito. At gayon ni Panginoon ang bumubuo sa gawain na ito, O Diyos. Umaasa kami, Panginoon, kung ito ay sa gabi-gabi, alas 7 ng gabi. Pangunahan mo, Panginoon, at pagkalooban ng inspiration ng karunan kaalaman lahat po ng iyong titindig na mangunguna sa debosyon at gayon din sa panalangin. At gayon din sa bawat isang makikibahagi, makikinig, makikipanalangin, na sila, Panginoon, ay makararanas ng pambihirang paghipon ng Diyos, ang pambihirang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay, Panginoon, upang sa ganoon ay maranasan nilang patuloy nga naman na pananalangin para magpanibagong lakas. Mararanasan ng pagpapagaling mo, Panginoon, at gayon din ang iyong pagtulong upang maibangon kami, O Diyos. Yes, dalahin po namin, Panginoon, lahat po ng nangangailangan ng kagalingan sa panahon na ito at gayon din ng mga tinamaan, Panginoon, apektado ng pandemya, O Diyos, saan man sila naroon, lalo na dyan sa bandang Cebu, Visayas at Mindanao. We pray, O Heavenly Father, for their recovery, good health and wellness, at gayon din, Panginoon, for financial and spiritual provision, Panginoon. Yes, dalagin po namin, Panginoong Diyos, na kung saan ang bansang ito at ang lahat ng lugar at gayon din ang buong mundo, Panginoon, ay dumating, Panginoon, na maagang panahon na kung saan mag-flatten na yung curve ng pandemyang ito at gayon din na tuluyan ang wawakasan ito. Kaya nga ho, we claim and we declare and even we cast out this pandemic, COVID-19. By the power of your Holy Spirit, by your blood, by your words, O Lord. Yes, umaasa kami, Panginoon. Gayon din, Panginoon, na kung saan hiling po namin ang iyong proteksyon at pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. At gayon din dalangin namin, Panginoong Diyos, na kung saan makararanas kaming lahat ng iyong kapayapaan. Gayon din, Panginoon, ang iyong kabutihan, at gayon din, Panginoon, ang pagkakaisa, at gayon din ang patuloy na inyong pagpapatawad at paglilinis sa bawat isa sa amin, at gayon din ang iyong pag-ahon sa amin. Mula sa anumang klase ng mga kagalumihanan, mula sa anumang klase, Panginoon, ng mga bumabagabag sa bawat isa, Panginoong Diyos. Umaasa kami, Panginoon, yes, na kung saan sa kabila ng mga nangyayari, dalangin namin na kung saan ay mararanasan pa rin namin ang iyong katiwasayan. At gayon din, Panginoon, ng iyong pagpapala. Gayon din, Panginoon, ang kasaganaan ng lupain. At gayon din ang kasaganaan ng bayan. At gayon din ang bawat isa sa amin, O Diyos. Yes, we lift up unto you the whole of Cebu, the whole of Visayas, the whole of Mindanao, at gayon din ang Luzon, ng Pilipinas, at ang lahat ng bansa. Pinagkakadiwala na yung pinapanalangin, Panginoon, lahat po ng klase ng mga frontliners, ang mga medical frontliners, essential frontliners, at gayon din, Panginoon, ng mga uniform frontliners, spiritual frontliners, at iba pang mga frontliners na gumagampan ng kanilang mga tungkulin, Panginoon. Yes, ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagtugon sa lahat po ng kanilang mga pangailangan. Umaasa kami, Panginoon, na kung saan ay malubos po, Panginoon. Yes, pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat po ng mga paggamutan, mga quarantine facilities, mga gamot, mga pagkain, at gayon din, Panginoon, lahat po ng kaganapan, Panginoon, ng vaccination sa panahon na ito. Pagpalain mo at Pangunahan, Panginoon, ang maging matagumpay ang ginagawa ng mga vaccinators, at gayon din sa lahat po ng natuturukan ng anumang klase ng vaksin, Panginoon, ay makatutulong po sa kanilang kalusugan upang mapabuti sila. Mapataas ang kanilang immune system, at gayon din na kung saan, yes, maging maayos po ang kanilang kalusugan, at meron silang proteksyon panlaban, Panginoon, sa virus. Pagpalain mo anumang klase ng baksin na ito, Panginoon. Samahan niyo kami, Panginoon, sa buong magdamag, sa aming pagtulog na mapayapa, at gayon din
Kami po, Panginoon, ay makapahinga na maluwalhati at magising kami sa kinumagahan na ligtas na malakas ang aming pangatawan. At gayon ni Panginoon na merong ngiti at handang humarap sa panibagong pananagutan sa buhay na ito. Yes, Lord Jesus, ibinabalik na po namin ang lahat po ng papuri. Kung meron man kami nakalimutan, na ipanalangin, Panginoon, naalalaman po ninyo, O Diyos. Ikaw ang siyang nakababatid lahat ng ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesucristo na dakilang Panginoon na tagapagligtas namin, na siyang dakilang tagapagpagaling at gayon din nag-iingat, nagpapalas sa amin. Ito po ang aming panalangin. Yes, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalawalatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ng Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilan at kapangyarihan mula pa noong una. Ngayon at magpakailanman, lahat ay magsabi ng Amen. At Amen po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat at babay po at pagpalain kayo ng Panginoon sa buong magdamag at gayon din sa araw-araw. Puri ng Panginoon, palapakan po natin siya at babay po sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise the Lord.